Magandang araw mga kababayan. Magandang araw sa ang sulok man po kayo ng mundo naroroon at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong reaction video. At bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like dito po sa ating panibagong video na ito. Mga kababayan po natin, si Claire Castro, ang sinungaling at propagandista ng palasyo. At kahit po siya ay nasa Malaysia, sa Kuala Lumpur, para po sa isang ASEAN Summit, abay, nakahanda po siya sa isang press conference. Kaya sinasabi nila yung press conference daw ito ay hindi scripted. Ito daw po ay sinasagot lang ni Claire Castro yung mga katanungan ng mainstream media. Sinong maniniwala mga kababayan natin na ito po ay hindi scripted? Anyway, yan po ay isa sa ating pag-uusapan. At itong ginagawa po nila na kahit yung mga mainstream media na may tamang pag-iisip ay alam naman na ginagawa nila lahat ay focus sa mga Duterte at hindi para solusyonan ang tunay na problema ng ating bansa. And syempre mga kababayan, bago natin puntahan yan, yung press conference si Claire Castro, yung kanyang pagmamakaawa sa sambayan ng Pilipino para daw po makipagtulungan na iangat ang ekonomiya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ayan, mga pag-uusapan natin mamaya yan. Pero alam nyo ba mga kababayan, kung ano po yung kaibahan ng Duterte at Marcos? Sa Duterte, ang kanyang ginawang programa is war on drugs. So ika nga, lahat ng mga adiktos na hindi sumusuko at gustong lumaban, no, sa ubos. 'Di ba? Wipe out. Alam mo ba yung ginagawa ngayon dito kay BBM? Kaya talagang magkaiba sila. Yung kay BBM, yung kanyang pinaglalaban ngayon is war on Dutertes. Gusto niya i-wipe out ang lahat po ng mga Dutertes para sila pa rin ang manguna, sila pa rin ang mamuno sa ating bansa. Isa yan. O pangalawa, kaibahan ulit ng mga Duterte at nitong si BBM. Nung panahon ni President Duterte, nung walang tubig, no, problema sa Maynilad, no, alam mo yung ginawa ni President Duterte? Pinagmumura sila. Kinabukasan may tubig na. Kay BBM, hindi nga nagmura, sabi ni Claire Castro, hindi daw kasi nadadaan yung tapang sa pagmumura. Hindi nga siya nagmura, hindi pa nagsalita, abay umapaw na yung tubig sa buong Pilipinas. Kasi tayo ay binaha. Yan po yung nangyayari. Dahil sa pagnanakaw na ginawa po ng kanyang mga alipores, sinasabi niya hindi daw siya kasapwat. Okay. Okay, punta tayo dito. Unahin natin ito mga kababayan po natin. Ha? Ito, maganda ito. Pakinggan nyo to mga kababayan natin. Pinky Willard, doon sa nauna si Bongo, Senator Bongo, na puntiryahin. Hindi po sila makasagot, no? Hindi ka makasagot. Ng question. Ang hirap naman kasi ng tanong. Alam mo naman, diba? Baka mamaya kayong pag-iinitan. Pero anyway bago po nagkaroon ng interview, itong si Corina at itong si Claire Castro, ito po ay nauna na pong lumabas. Nung nag-interview sa kay Claire Castro, tinanong niya rin yan, bakit ang mga Duterte ang inuuna? Bakit inuna si Bongo? Hindi, ako lang nag-iisip bilang ordinaryo, di ba? Kasi malinaw na si Senator Bongo ay kaalyado ng Duterte. ni VP Sara. So kumbaga parang, wasn't it predictable na siya yung una na tatamaan? So matik na po yun. Dahil kailangan nila ma-eliminate. Ika nga, ito yung kaibahan ng mga Duterte. Kay Tatay Digong is war on drugs para maubos, ma-wipe out yung mga addict. Yung kay Bongbong Marcos is war on Duterte. Para ma-wipe out, maubos ang mga Duterte sa politika. And yun, alam na po natin yan. Yan ang kanilang focus ngayon. And dyan tayo mamaya, makakarating din po tayo mamaya dyan. Lalong-lalo na dito sa press conference ni Claire Castro na talagang pinaghandaan. No? Palagay ko yung print out na yan, galing pa yan sa Pilipinas. Dinala niya pa po sa Malaysia. Ito mga kababayan, no? Makikita natin dito ang kaibahan ni Tatay Digong, ni VP Sara, kumpara mo kay Bongbong Marcos.
Tingnan mo, hindi po siya pinapansin ng ibang mga ASEAN leaders and kahit presidente ng Amerika. Kasi nakakahiya po, tangina, magiging kalyado mo ba yan o susuportahan mo ba yan? Ikilala bilang magnanakaw. Kasi mukhang hindi na bibigyan Tingnan niyo po mga kababayan natin. kwento kung Saan si BBM? Saan? Yun po, naipaliwanag din po Yun, sulo ko. Oh, hindi mo lang nilapitan. At hindi rin nakipagkamayan kay Trump. Nakatalikod, parang wala lang. sa atin. Sinabi Yan, po ni Secretary. parang Yes, statwa. na nangyari po yan, Oo. kung kanilang totoo. Yun sa gilid, mga kababayan po natin, parang statwa si Bongbong Marcos. Walang pumapansin sa kanya. Ops, ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo. Di ba? Siguro, iniisip siguro ng ibang mga ASEAN leaders, tangina, kapag kinausap natin to baka utangan tayo para may nakahawin sila. Siguro, okay, wag na natin to kausapin. And ito yung sinasabi natin, mga kabayan. Bakit wala si Bongbong Marcos sa photo ops na ito? Yung palusot ni Claire Castro ay may extended bilateral meeting daw itong si BBM. Pero tingnan nyo ha, kompleto ang lahat ng mga ASEAN leaders. Sa UN. So, pero Alam nakaating yan. po ang Pangulo sa nasabing okasyon sa Tingnan niyo nakasama po. po ang bansang Japan. So, liwanagin nasaan si lang po BBM natin, dyan? Wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya Wala siya sa summit. photo ops. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting. Extended bilateral meeting. Sino yung ka-extended or ka-bilateral meeting ni Bongbong Marcos? Ghost President? Ghost Leader? Ghost ASEAN? Nandyan lahat ng mga ASEAN. Oh. So, sino yung kanyang ka-bilateral? Ghost. Ano ba yan? Claire Castro. Pati ba naman mga ASEAN leaders ay binobodol nyo? Bakit hindi nyo lang aminin na siya ba ay nahirapan kumising, nasubrahan ng kanyang bisyo? Ano ba yung ginawa niya? Ano bang bisyo? Di ba? Baka nasubrahan, hindi nakagising. Yan kasi, kapag alam mo na may mga meeting o importanteng bagay, huwag yung magpasobra. Gumising ng maaga. Mag-alarm. Hindi siguro nakapag-alarm. Nasubrahan siguro sa pag-i-enjoy nung gabi. Kaya nahihirapang gumising. O baka naglakwatsa pa, naglustay pa. Anyway, mga kababayan po natin, kayo na pong bahala dyan humusga. Maniniwala po ba kayo sa sinasabi ni Claire Castro o sadyang hindi po nagising? Hindi po nakabangon ng maaga, kaya ayon, absent sa kanyang klase. Wala sa photo ops. Okay, punta tayo dito sa, ito na po yung sinasabi natin, mga kababayan. No? Tinawag po ni Ito na po yung sinasabi natin na talagang pinaghandaan ni Claire Castro ang press conference kaharap ang media. Imagine mo, nagdala pa talaga ng materials. Galing pa ata yan sa Pilipinas. Para mapatunayan lang ang kanilang mga propaganda against China, against Duterte. Kasi yan lagi nila sinasabi. Kapag Duterte, pro-China yan. Kapag China, Duterte yan. Hindi ba nila alam na lahat na ginagamit natin is made in China? Tapos, sabihin mo ang Duterte, maka-China. Paano yung mga ginagamit mo? Ibig sabihin, if you are using made in China, ikaw is pro-China. Di ba? And yung lahat ng mga sinasabi ni Tatay Digong ay ginagamit nila ngayon. Alam naman natin kung gaano ka loko-loko po si Tatay Digong sa kanyang mga sinasabi. So lahat pinipick up po nila yung mga pabiro, no, yung mga patutsada ni Tatay Digong. Alam mo si Tatay Digong kasi, no, alam naman ng mga Pilipino yan kung paano siya magsalita. So kung gagamitin nila yan against kay Tatay Digong, ipagtatawanan lang po sila ng taong bayan, lalo-lalo na sa usapin ng West Philippines. Kasi kahit anong paninira nila kay Duterte na talagang maka-China, hinahayaan na po yung aggression sa West Philippines. Kasi ang ginagawa ni President Duterte, imbis na makipagbardagulan sa press conference, imbis na makikipag-away yung kanyang mga spokesperson sa China, yung Philippine Coast Guard, yung Armed Forces, mga patutsadang ganon. Ayaw ni President Duterte yan.
Ang ginagawa niya is directly tinatawagan niya yung China. O kaya nakikipag-usap silang dalawa. No? Usap dalawa kasi ang problema sa West Philippines ay ang solusyon dyan or makagawa ng solusyon ay ang dalawang leader lang. Hindi yung press conference ni Tariela, press conference ni Browner, ni Gibo Chodoro. Ilalo lang po yan makakagulo eh. O tingnan mo, nagkaroon ba ng mga madalas or harassment doon? Siguro minsan, may mga harassment, di may iwasan yan. Pero mapayapa po sa West Philippines nung panahon ni Presidente Duterte. Nakapagpangisda yung mga taga Sambales. Alam na mga mangingisda yan. At lagi nila sinasabi, nung panahon ni Presidente Duterte, hindi po sila ginigipit. Nangyari, bago yung pag-uusap ni Duterte, nangyari yon. Pero nung nagkaroon na ng pag-uusap si Tatay Digong at nung presidente ng China, si Xi Jinping, hindi na po sila ginigipit. Nandiyan ang Coast Guard ng China, nandiyan ang Coast Guard ng Pilipinas. Wala namang bombahan. Tuloy ang pangingisda. Ngayon, hindi na sila makalapit nung tinataboy po sila. Kaya kahit anong gawin nitong si Claire Castro ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ni Tariela, nung sa mga binabato, wala po sila magagawa dyan. Dahil ayaw ni Tatay Digong ng gulo. Kaya ang gusto niya is diplomasya lang. Itong mga aggression na ito sa West Philippines kung gagante ka rin ng aggression, idadaan mo rin sa tapang, palagay mo may mangyayari. Palagay mo mananalo tayo. Isang kurot lang ng China, talo na tayo, iyak na tayo. Sa dami ng kagamitan nila. Ano yung aasahan natin, Amerika? Tatapang-tapangan ka? Kung hindi mo kaya, huwag ka na magtapang-tapangan. Makipag-usap ka na lang ng maayos. At yan ang ginagawa ni President Duterte. Sige, pakinggan natin itong si Claire Castro. Bigyan natin ng chance. Ang napaka-sinungaling at propagandista na vlogger ni Bongbong Marcos. Tinawag ko ni Representative Pulong Duterte si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na trigger happy dahil sa statement niya tungkol sa Typhoon missile system capability. He questioned the loyalty of the AFP chief, asking him if he's for the Philippines or for the CIA since the Typhoon missile is from the US. And though nag-clarify na po si General Bronner and the AFP that the statement was a technical fact, ano po ang masasabi ng Malacanang tungkol dito? Well, unang-una, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro. Tingnan nyo nang interview niya kay Corina, sabi niya, hindi daw inaaway ni Bongbong Marcos yung si BP Sara at mga Duterte. Pero sabi niya nga, ano daw yung aasahan natin sa mga Duterte? Diba? Anong aasahan? Pucha, yung Duterte, yung nagpalibing sa kanyang tatay na nabubulok na Yung Duterte, yung nagpanalo sa kanila. Kalimutan nila yan, ha? Pero sabi niya, wala daw tayong asahan sa mga Duterte. China. Binanggit niya na po yan. At ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. Ito yung nakakatawa sa mga ito. Talagang focus po sila sa kanilang propaganda. Napalabasin yung mga Duterte is pro-China at gusto nila magalit yung mga Pilipino sa China, magalit sa mga Duterte. Ito yung nakikita nilang chance para manalo sila sa mga eleksyon. Yung problema, nakita naman ng mga Pilipino na hindi naman inaano ng China ang Pilipinas noong panahon ni President Duterte. At si Tariela, propagandista Ang gusto nila magalit ang mga Pilipino sa China. Para saan? Anong ginagamit natin ng mga produkto is galing ng China. Yung mga China, maayos naman nandito sa atin, nagninegosyo. Di ba? Nung panahon pa ng mga ninuno, si Claire Castro nga, may dugong China, inamin niya. Si Bongbong Marcos, inamin niya, may dugong China sila. At magkaibigan yung pamilya nila at ang pamilya ni Xi Jinping. Di ba? So, bakit sinasabi nila ngayon na yung mga Duterte is pro-China? Si Lisa Tanas, 'di ba? 'Di ba yung bagman na tinuturo nitong si Chis Escudero?
di ba, best friend yun, Claire Castro, ni Lisa Tanas, ng special envoy to China, na nag-a-appoint pa nga ng mga opisyal sa Malacanang. O ibig sabihin, pro-China si Lisa Tanas. Nakaraan yung event ng Chinese, nandun si Lisa Tanas. So, paano? Paano Duterte ang sinasabi mong pro-China? Sila nga po yung nakikipag-engage sa China. And then, kaya naglabas ng opinion or statement itong si Congressman Pulong Duterte patungkol sa mukhang agresibong statement ni AAP Chief Browner and itong si Tariela. Dahil alam mo, hindi ito makakatulong sa usapin ng foreign policy. Lalo lang ito mag-spark, lalong magpapainit. Yan po ang iniiwasan ng mga Duterte. Yan din po ang iniiwasan ng mga advocates ng anti-war, ng anti-proxy war. Yung ganyang klaseng statement na parang hinahamo mo yung China. Ayan, China. Alam mo, yung Typhoon missiles na nandito sa amin, kayang makakarating sa inyo yun. Di ba parang pangahamon yun? Yung parang kinakanti mo yung China. Dapat talaga na magsalita itong si Congressman Pulong. Kasi ganyan, kung kami lang, ordinaryong Pilipino, magsalita or ibarahin itong si Browner, palagay mo makakarating sa media. Palagay mo makakarating kay Claire Castro. Di ba? So malamang hindi. So sino yung dapat sumita sa mga ganitong klaseng statement na parang pinapainit ang usapin sa West Philippine Sea? Ang usapin ng Pilipinas-China. Di si Congressman Pulong Duterte o mga Duterte lang. Kasi pag yan ang magsalita, makarating agad sa inyo at makakarating sa taong bayan na mali yung mga ganitong klaseng statement. Kaya dapat, huwag nilang kontrahin sa paraan na sirain pa ang mga Duterte at sabihin na naging pabaya po si President Duterte noong panahon na siya ay presidente. Tandaan natin, walang anumang panggigipit diyan sa West Philippine Sea. At may pagkakataon pa na malayang makapagpangista ang mga Pilipino. Hindi ganon ka init ang escalation sa West Philippine Sea. O ngayon, paano mo sasabihin yan, Claire Castro, na mas matino kayo? Paano yung sasabihin, no, na hindi kayo pabor sa kaguluhan? Bakit hinakayaan nyo yung mga ganong klaseng statement galing sa palasyo mismo? Hayaan nyo yung mga ganong klaseng statement na parang magpapainit sa usapin ng giyera. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Tingnan nyo po Duterte says he is inutile, cannot do anything against China Sea aggression. Ayan. Yung mga banat ni Tatay Digong na may halong pabiro, sabay tawa, diba? Na hinighlight ng mainstream media. Ito, nagprint pa si Claire Castro. Galing ng Pilipinas. Dinala pa sa Malaysia para gamitin ang script, no? Kasi alam nila na ito ay isa sa magiging topic ni Bongbong Marcos. With collaboration with bayarang media. Yan, tingnan niyo. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, na mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So parang gusto ni Claire Castro, sige, magkagyera tayo. Tama yung statement ni Browner. Dapat tuloy-tuloy yung statement ni Browner. Diba? Alam mo, magsasalita man yan si Tatay Digong. Pero kita mo kung ano yung kanyang ginawa. Pinabayaan niya po ba yung mga mangingisda natin? Ngayon, tingnan nyo, maraming mangingisda yung naghihirap ngayon dahil sa foreign policy ni Bongbong Marcos na gusto niya makipagbardagulan sa China. Tapos sabihin, binomba kami, gusto niyo magpabomba Hindi sila nag-uusap. Ngayon, nandyan na po sila sa ASEAN Summit. Bakit hindi nila pag-usapan ng China yan? Para matigil na yung aggression dyan sa West Philippine Sea. Bakit ikaw Claire Castro, si Browner, si Tariela, kaya ba nilang pahupain ang issue sa West Philippine Sea? Di ba? So ngayon, dahil hindi nyo kayang solusyonan, okay, balik tayo sa mga Duterte. Focus tayo sa paninira sa mga Duterte dahil hindi natin kayang solusyonan ang issue sa West Philippine Sea. Duterte tayo. Dapat yun ang ating solusyon. Dapat magalit ang mga Pilipino sa China. Dapat magalit ang mga Pilipino sa Duterte dahil sila ay pro-China.
Ganyan ang kanilang gustong mangyari. So, unang-una po, huwag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang puwersa ng Armed Forces. Wow, gusto pala talaga nila makipaglaban. Kaya nila pinapalakas ang Armed Forces of the Philippines. Pucha, hindi nyo nga mapababa yung presyo ng bigas eh. Hindi nyo nga mapababa yung presyo ng kuryente. Hindi nyo nga mawakas-wakasan yung insurgency sa ating bansa. Ilalo pa nga lumalakas yung mga NPA ngayon. Hindi nyo nga kaya yan. Tapos makipag-away kayo sa China. Bago kayo, makipag-away sa China, kung nagpapalakas kayo ng inyong kagamitan sa Armed Forces of the Philippines, solusyonan nyo muna yung insurgency sa ating bansa na ngayon ay lumalakas. Tapusin nyo muna yung krimen sa ating bansa, yung droga, yung corruption, wakasan nyo muna bago tayo makipag-away doon sa karatig bansa po natin, sa kapitbahay natin. Iwala na nga kayong maibigay na pagkain sa mga nasalanta ng bagyo, ng lindol. Gusto nyo pang magpalakas yung kagamitan ng kasundaluhan? Makakain ba yung bala? Makakain po ba yung barel? Kahit mag-upgrade kayo na mag-upgrade, makipaglaban kayo sa China, hindi nyo naman kaya eh. Dahil tayo magsisimula pa lang, yung China will equip na. Kahit Amerika nga, hindi nga kaya yung China eh. Tapos ngayon, magmamayabang ka. Hindi po ina-undermine ng mga Duterte yung pag-upgrade o yung modernization ng Armed Forces of the Philippines. Alam nyo ba, yan ang advocacy ni Tatay Digong. Kaya kita mo napakaraming bagong kagamitan ng Armed Forces of the Philippines nung panahon ni President Duterte. Huwag kang sinungaling Claire Castro. Huwag kang maging propagandista. Pati sa Malaysia, nagkakalat kayo eh. At matuloy ang AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi... Ano ka ba, Claire Castro? AFP modernization. Si Tatay Digong yung nakapagbigay ng napakaraming kagamitan ng ating kasundaluhan. Baka hindi pa nga napantayan yan ni Bongbong Marcos hanggang ngayon. Ano na ba yung nabili ni Bongbong Marcos? Yung AFP modernization nga, binawasan nyo eh. Kung hindi ako nagkamali, 10 billion yung binawas nyo ng 2025 budget. Napunta po sa corruption. pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang pwersa natin, hindi para makapaggera, katulad ng sinasabi. Di nga. Nuwari pa kayo, yun ang gusto nyo eh. Para walang eleksyon eh. Di ba? Nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan, na itong ginagawa ay... Hindi yan pinapanakot. Kasi ang lahat na Pilipino ayaw nila talaga ng gulo. No? Kayo mga propagandista, kayo mga pinklawan, kayo mga NPA. Yan ang sinasabi nyo, lumaban tayo sa West Philippines eh. Lumaban. May laban ba tayo kung lumaban tayo? Kasi usapin dyan sa West Philippines eh, diplomatic issue yan eh. Foreign policy. Si Bongbong Marcos bilang presidente yung makakapag-resolve niyan. Kung paano siya mag-isip. Hindi kaming mga Pilipino. Parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Ayan naman talaga yung gusto nyo mangyari. Bakit kayo nagpaparinig? Dapat nga, ihihikayat nyo si Bongbong Marcos na makipagdialogo sa China. Huwag yung makipagbardagulan. Nangyari yung pambubuli dyan eh. Dahil nagmamatigas kayo. Kala nyo naman, kaya nyo eh. Kapag ka magkagera, ikaw Claire Castro yung sasama doon ha. Isama mo si Gadon, isama mo si Liz Satanas, isama mo si Bongbong Marcos. Kayo yung haharap doon ha. Mamaya, baka takbo kayo sa ibang bansa. Tapos yan, tapang. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil. Sige, siraan mo pa. Kung may inotel, kayo po yung inotel. Dinadaan lang kayo sa mga ganyang klaseng salita ni Tatay Digong. Pero nakita niya naman ang pruweba kung paano niya ginawa ng paraan na makapaghanap buhay ng maayos ang mga Pilipino. And kung usapin dyan sa West Philippines, sigurado ako na nagugustuhin ng mga Pilipino na makipag-usap o yung estilo, yung diskarte ni Tatay Digong kung paano siya makikipag-deal dyan sa China. Gugustuhin yan. Kahit lahat ng mga Pilipino naman. No, ngayon nyo lang yan pinapainit para kunwari
no? Kayo ay matapang. Pag hindi nga ma-resolve yung issue ng corruption, tapos magtabang-tabangan kayo dyan. Internal problem muna. O, may mga bankers na ba kayo? Para kung sakaling magkagira, may taguan yung mga Pilipino. Putang ina, relocation site nga, wala. Rehabilitation pa, wala. Yung mga relocation, wala. Hospital, kulang. Ambulansya, kulang. Tapos ngayon, parang tapang-tapang nyo. Na ituturing pagdating sa China aggression. Sana marinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nalidisgrasya o nasasangkot sa pagwa-water color ng bansang China, Ay, problema nyo yun. Oh. Bakit? Trabaho ba yan ng ating Vice Presidente? Di naman trabaho ni Bongbong Marcos yan. Kung ayaw niya may saktan doon, ayaw niya magka-water cannon, di makipag-usap sa China. Bakit di siya nakipag-usap? sana ay maingay din sila. Sana. Marinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at Nako po, yung mga mangingisda, no? Concern na concern po si Tatay Digong. Kahit nakakulong sa daig, yan ang iniisip niya. Kung kamusta na po yung mga kababayan natin sa Zambales at yung mga mangingisda na nangingisda sa West Philippines. Iniisip po yan ni Tatay Digong. Kaya nga talagang tibang-tiba sila nung panahon ni Presidente Duterte. Si VP Sara, nagbigay na po yun ng salita yan na hindi siya pabor sa aggression sa West Philippines. Ang sabi niya nga, dapat gawa ni Bongbong Marcos ng paraan kung paano matigil yung mga pambubuli ng China sa West Philippines. Dahil sabi ni VP Sara, trabaho po yan ng Presidente, hindi niya po yan trabaho. Dahil ang foreign policy ay trabaho po ni Bongbong Marcos. At kung hindi kaya ni Bongbong Marcos, masolusyonan ang issue sa West Philippines, ang issue ng corruption. Yung foreign policy, hindi niya maayos-ayos dyan sa West Philippines. O, hindi mag-resign na siya, bigay niya kay VP Sara. Para masolusyonan yung aggression na yan. Para matigil yung pambubuli na yan. Walang masaktan, walang madisgrasya kapag si VP Sara ang presidente. Sigurado yan. Kapag si VP Sara maging presidente, wala nang gulo dyan. Wala nang pambubuli dyan. No? Kasi ang gusto ni VP Sara, magkaayos. Ano pang solusyon? Ano ba yung pwede nating pagkakitaan? Ano yung pwede mapakinabangan ng mga Pilipino? Sharing sa pangingista? Why not? Kasi pareho tayo may claim. Sharing sa mga minerals? Ano bang pwedeng gawin dyan? Pwede. Sa makuha ng China, hati na lang tayo. Si VP Sara ang presidente, wala nang pambubuli yan. Sigurado ako. nasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Kasalanan nyo yan. Salamat. Kasalanan nyo yan. Next question na kay Celerina Monte. Good afternoon, Ma'am Celerina Monte from NHK Japan Public TV. I'm sorry, late po ako. I just want to ask again, I don't know if this was asked already. May we know the most important points that the President raised during the ASEAN Plus 3 insofar as the South China Sea is concerned? Okay, kanina po nabanggit na po natin. Ibibigay ko na lamang sa iyo yung detalye, pati ang Panik, hindi alam sagot. binanggit nating mga balita patungkol po dyan. Opo, meron na po kanina. Sagutin mo. Tanong kayo. You could repeat. Sorry, ma'am. Pasensya na po. Okay, bibigay po natin ang konting mga sinabi po natin kaninang good news. Okay, sa intervention ni Pangulong Marcos Jr. sa 28th ASEAN Plus 3 Summit, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng ASEAN Plus 3 para sa regional resilience at cooperation sa gitna ng mga pagsubok sa rehiyon. Nanawagan din si Pangulong Marcos Jr. sa mas matatag na kolaborasyon upang wakasan ang transnational crimes sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa cross-border coordination, So wala yan, no? Ang mangyayari dyan, bubudulin na ni Marcos Jr. yung kapwa ASEAN leaders at uutangan. Anyway, ayan si Claire Castro, bubita yan mga kabayan po natin, no? Isang propagandista. Imagine mo, pati sa Malaysia, dinala pa yung, ano ba yun? Kartolina, no? Para lang sirain si Tatay Digong. Pero anyway, wala naman pong naniniwala sa pagiging propagandista niya. Dahil kinukumpara naman ang taong bayan Kung sino talaga
yung nagbigay ng peaceful na solusyon sa West Philippine Sea. Hindi man siguro naging continuous dahil pag-alis niya may pambubuli na naman. Sa kanila na problema 'yan. At kung nabubuli sila ngayon, hindi dapat nila isisi sa nakarang administration. Dahil part nila 'yan, paano nila solusyonan. At least kay President Duterte kahit paano kumalma yung init ng agawan diyan sa West Philippine Sea. At malaya nakapagpangista yung mga kababayan pa natin. At kung may mga nanonood sa atin dito na mga mangingista mula sa Zambales, Bataan, I think, mga taga Cavite nakapunta pa diyan, pagkakalam ko at mga taga Visayas. Sila mismo alam nila kung ano po yung nangyari sa West Philippine Sea at kung paano po sila pinapayagang mangista na hindi po sila binubulabog ng Chinese Coast Guard. Alam po yan ng mga mangingista natin, lalo na po sa mga taga Zambales. Anyway, punta tayo dito sa pagmamakaawa nitong si Claire Castro. Alam niyo mga kababayan po natin itong si Claire Castro, nagmamakaawa din. Gaya nga nila, binanatan si Tatay Digong, At gusto niya ipahiya. Akala niya kasi mapapaniwala niya yung taong bayan. Pero anyway, yan po is part ng kanilang propaganda. Kasi kung ano mang issue ng ating bansa na hindi nila kayang solusyonan, kailangan sisihin nila yung mga Duterte. Baha, flood control, kailangan imbestigahan sa Davao. Baha sa Maynila, sa Davao, imbestigahan. Yun po yun, mga kababayan natin. Kapag lumala yung droga, maraming lumulutang sa karagatan, sabihin nila, kasalanan ng mga Duterte yan. Dahil Duterte, mga protektor ng drug lord. Pero sa kanilang administrasyon na huli. Okay? So ngayon nagmamakaawa po itong si Claire Castro, mga kababayan, na dapat daw suportahan ng lahat ng mga Pilipino si Bongbong Marcos. Tika lang, yung suporta ba o ang ganitong klaseng mga bagay, kailangan mo bang magmakaawa? Kasi yung taong bayan, kusa magsusuporta yan. Kung nakita nilang ikaw ay nagtatrabaho ng maayos at ang concern mo ay para sa sambayan ng Pilipino, paano suportahan ang sambayan ng Pilipino si Marcos Sr.? Puro korupsyon yung nangyayari. Paano siya susuportahan? Paano kakalma yung taong gutom, pagod, pero hindi tumataas ang sahod dahil kaunti yung investor sa pumapasok sa ating bansa dahil sa issue ng corruption. Pati yung pagpapautang ng budget para sa infrastructure natin, umatras na yung mga dayuhan dahil duda sila. Baka mapunta lang sa mga corrupt na politiko na kasabwat na nakaupong administrasyon. DPWH, congressmen, and other involves. Pakinggan natin, ito, part pa rin ito ng interview niya kay Corina Sanchez. And before ang interview, pakita ko lang kung anong nangyari. Itong nangyari before interview. Kababayan natin. Nagulat ka ba, Pinky, Willard, doon sa nauna si Bongo, Senator Bongo, na puntiryahin? Hindi makasagot. Okay, punta na tayo dito. Yan, before interview, yun po yung sinabi ni Corina Sanchez. Si Corina kasi, alam nyo, hanap buhay din nila yan syempre, alangan nila tanggihan yan. Kumbaga, part yan ng kanilang trabaho. Kung may bayad man o wala, hindi na natin alam yan. Process tayo. Gusto niyo po, always, we're talking about human rights. We're talking about due process. Okay. So, hayaan natin yung due process na umandar. Usaping due process tandaan natin, si President Duterte pinadala nila sa DAIG, hindi dinaan sa local court. Hindi dumaan sa due process. So, usaping due process, magaling sila magsalita. Budol nga, pero hindi nila ginagawa. Parang classroom lang. Imagine mo, ang target 4,000, naging 1,700, tapos naging 22 na lang. Tapos ngayon, magsasabi pala si Bongbong Marcos na 40,000 daw yung kanyang target bago siya bumaba. Good luck sa inyong pambubudol. O balik tayo sa usaping due process ni propagandista at deceptionist. Tama ba yung term natin? Deceptionist, sinungaling Claire Castro. Hindi pwedeng madaliin lahat ito. Tapos, hilaw yung kaso. Hindi pwedeng madaliin. Pero pagkalaban, kailangang madaliin. Diba? Yung impeachment ni VP Sara, minadali. Yung kaso ni yung reklamo kay Bongo, kailangang madaliin. Kailangan imbestigahan. Yung war on drugs, kailangan imbestigahan ulit.
kailangang madaliin. Pero yung issue ng corruption, sabihin niya, wag daw munang madaliin. Kailangan daw muna makakalap ng sapat na ebidensya. At kung may ebidensya daw tayo, ibigay natin sa kanila. Hello, kayo yung nag-iimbestiga, kaming magbibigay ng ebidensya. Tapos pag na-dismiss, siguro nalakad to. Di ba hindi po maganda? Yan naman talagang ginagawa nyo. Kumusta kaya yung kaso ni Dilima? Yung kay Jid Mabilog, kay Kerwin Espinosa, at yung bago, kay Enrile. Kumusta kaya yun? Wala bang lakad yun? Di ba nilakad yun? Claire Castro. Tanong lang, kung wala, edi wala. So the president is also secure about the support of the military. Yes. Siya ba ay paulit-ulit naman si Yun ha. Secure daw si Bongbong Marcos sa suporta ng military. General Bronner na sinasabing we are pro-constitution. So is the president also assured and secure of his tenure as president? Yun ang pinaramdam ng ating mga kababayan, yung din na pinaramdam. So sana wag naman po yung mga kasundaluhan natin is talagang protecting Bongbong Marcos. Dapat ang kasundaluhan natin is protecting people of the Philippines. Wag naman kay Bongbong Marcos. Protect the Constitution, of course. Pero sa usaping corruption, kailangan pa ba sila proteksyonan? Pinaramdam ng ating kasundaluhan. Bakit sinasabi natin yun ang pinaramdam ng tao? Kasi yung may mga lehitimo. Kasi nagbunus kayo, kaya malakas yung pakiramdam yun na, susuportahan niya ng sundalo si Bongbong. May mga lehitimo pa daw na realista, yung mga dilawan. Ay, dilawan na sumisip-sip ngayon ang tae ni Bongbong Marcos. Yan sila Bam, yan sila Rizal Tiveros. Imagine mo ha, hindi pa yan pumirma ng bicameral report, pero may extension na 3 bilyon. Diba? Na agenda against corruption. Hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Kasi bayad na sila eh. Bakit nila ipapatanggal kung bayad sila? House PBBM, hindi iyon ang kanila agenda. Lagi nila sinasabi ko. Bakit tayo nila matanggal? Kasi nga, pag matanggal daw, si Sara ang presidente. Problema nila. Mas problema nila si Sara kung maging presidente dahil hindi sila makapagmaniobra. Matitigil ang kanilang pagnanakaw. Si Bongbong Marcos, malaya silang magnakaw. Okay, support tayo kay Bongbong Marcos. Kahit ayaw natin. Ibig sabihin, ang kinakalaban nila dito, corruption. So, alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo ay kasama nila sa paglaban sa korupsyon. Sino ang utak ng korupsyon? Lumalaban sila sa korupsyon. Si Bongbong Marcos lumalaban sa korupsyon. Sino ang utak ng korupsyon? Claire Castro. So, hindi matatakot ang Pangulo. Kaya, ang takot lang natin lahat, sila ay masamahan na masasamang elemento. Na siya maghahasik ng lagim, katulad na nangyari, para may maiupo na kanilang gustong iupo sa pwesto. Iyon ang hindi. So, lantad ba ang Pangulo sa timeline niya? Kung kailan, sino ang mananagot to appease the people? Nasa kami kasi ng ICI yan. At don't worry, kasi kahit yung ombudsman, sabi naman nila, pag may nasa kamay ng ICI. Okay. kompleto ng ebidensya, you can directly file the case, the complaint, sa ombudsman. So, magkakatulungan naman kung meron dokumento sa ICI, nag-investigate sila, they can easily recommend the filing of the case doon sa ombudsman. So, yung mga tao na meron magdiretso ng dokumento, complete documents, they can directly go to... Imagine nyo po mga kababayan na ito yung napapansin natin. Laging nilang sinasabi, kung ang tao may direct na ebidensya, pwede sila mag-file sa ombudsman. Ganon din ang sabi ni Boying Rimulya. So anong purpose ng kanilang ginagawang investigasyon? Bakit hinahanap nila ang ebidensya sa taong bayan? So, anong ginagawa nilang investigation? Pagtakpan, cover up, palabasing malinis ang administrasyon, palabasing malinis yung mga involved na kaalyado nila. Kayo nag-iimbestiga, bakit ang taong bayan ang hahanapan nyo ng dokumento, ebidensya? Ang taong bayan nga nagtatanong, dahil malinaw naman kung sino yung nasa likod nito. Ang kulang sa taong bayan ay dokumento.
Dahil wala naman silang access sa mga dokumento. Eh kayo yung nag-iimbestiga, kayo yung may resources, kayo may pera. Nasa inyo rin po yung kapangyarihan. Bakit taong bayan yung hanapan? The ombudsman filed a case without going to the ICC. Or rather, ICI. Pati otak ni Claire Castro, ICC pa rin, Obsessed masyado kay President Duterte. Okay, so you Galing are din ni Corina makisabay, no? Sabagay, pera-pera lang din. more, do you find yourself more defensive rather than proactive? Talking about good news, hindi yung reactive sa mga sinasabi ng ibang tao. Okay, punta tayo dito sa pakiusap ni Claire Castro. Sana yun. Bata yun, Intrigues para, uy, siguro si ganyan, meron ngang ganitong anomaly. Ikaw ngayon ganyan, chismosa Ngaling pa. Siguro ganyan. So nabubuhay tayo lagi sa siguro. Okay, ikaw yung nabubuhay sa siguro at chismis. O, yan sa mga vlog mo. Di ba? Kasi hindi maganda kung taong gobyerno yung pinag-uusapan natin. Oh, spoken like a real lawyer. No, really. I mean, I tend to think the same way. Legal, no? Yung kumbaga parang, baka naman umabot kung may ebidensya. Di ba parang ganon? Panawagan ko lang. Ito on my part, personal. Pakinggan natin yung kanyang pakiusap, ha? Panawagan. Doon sa mga magrarally na may tamang agenda, huwag na lang natin hayaan na Naman yung walang tamang agenda, pasukan kayo ng masamang elemento na magagamit kayo para sa ikasisira ng gobyerno. Hindi naman yun ang gusto natin. At sana, dumating po yung time na, let's say, kung natapos na po tayo magsabi ng lahat-lahat sa atin, tulungan nyo na po ang Pangulo. Yun lang. Sabihin lang yung tungkol sa korupsyon. Walang solusyon. Ano yan? Tulungan ng Pangulo para saan? Para tuloy-tuloy ang korupsyon. Talaga. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi paano natin iangat yung ekonomiya kung tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon? Kulong nyo muna yung mga magnanakaw. Kasi hanggat hindi yan sila nakukulong, tuloy-tuloy yung pagnanakaw yan. Paano ang ating ekonomiya kung ultimo mga kababayan po natin, foreign communities, international media, international communities, walang tiwala po na mag-invest sa atin. Mga investors, walang tiwala mag-invest sa atin. Dahil malalaman nila, hindi pa nga nakulong yung mga magnanakaw, hindi pa nga nakulong yung mga kurakot, nandyan pa rin sila sa pwesto. So, paano babalik yung tiwala ng international community, ng mga investors, ng mga Pilipino sa kay Bongbong Marcos? Paano makipagtulungan ng taong bayan kung hindi niya nga tinutulungan ng tao para mapanagot ang mga magnanakaw? Hindi niya nga tinutulungan ng tao sa pangailangan ng tao. Yung mga libreng pabahay niya, nasaan? Yung mga classrooms, ayuda nga, hindi niya mabibigay. Solusyon sa traffic, nandyan pa rin. Tubig, kuryente, patuloy na tumataas. Internet. So, paano makipagtulungan ng taong bayan? Kasi in the first place, yung tulong na yan, yung pagmamakaawa ni Claire Castro, hindi na kailangan yan kung nakita ng taong bayan na talagang matino itong si Bongbong Marcos. Ikita nyo naman kay Presidente Duterte. Hindi na presidente, pero ang taas pa rin ng ratings, ang taas pa rin ng tiwala ng taong bayan. At handa pa rin sila makipagtulungan sa mga Duterte. Si BP Sara, OFW, yung mga kababayan natin, lahat gusto nila na maupo na si BP Sara. Pero kayo, ang focus nyo pa rin ay sirain at sirain yung mga Duterte. Ito nga yung kaibahan. War on drugs nung panahon ni President Duterte. Yung kay Bongbong Marcos, war on Dutertes. Nakita yung pagkakaiba? Kaya hindi talaga masolusyonan ng corruption hanggat si Bongbong Marcos yung nakaupo. Yan po yung akin din na personal na nakikita sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung takbo ng investigation na ayaw nila i-livestream, ayaw nila isa publiko, yung pagtigil ng Senate Blue Ribbon hearing, nagpahinga muna sila para makagawa sila ng panibagong taktika, paano maikot na naman ang isyo. Na nabanggit lang yung pangalan ni Martin Romualdez ng isang Master Sergeant Cotesa tinigil. Di ba? Nung nabanggit lang ang pangalan ni Saldico Martin Romualdez, una pa lang pinalitan si Senator Marcolita. Nung dumating si Cotesa, pinatigil. Tapos yung ICI, hindi pina-livestream. Tapos nawawala ngayon si Cotesa.
So dalawa lang yan, tinakot o ginurgor. Yan ang hindi natin alam ngayon. At yan po yung nag-iisang buhay na witness na makapagsabi ng totoo. At lahat na kanyang sinabi totoo. Yung bahay ni Martin, yung bahay niya na malapit sa Malacanang, yung mga mali-malitang pera, nakikita natin totoo eh. Dahil paano nila masusuhulan, no? Yung mga kampi nilang politiko na kahit mali yung ginagawa, ay sinusuportahan pa rin sila kung walang pera. Yung impeachment ni VP Sara, di ba? Paulit-ulit niya na sinasabi ni Toby Chanco na pera ng gobyerno, pera ng taong bayan ay ginastos para sa impeachment ng ating Vice Presidente. Kaya talagang wala talaga tayong maaasahan na kung ano mang proyekto. Nung panahon ni Presidente Duterte, grabe. Daming proyekto at hanggang ngayon. Ang iba hindi pa tapos, ongoing pa. Ngayon, anong ipagmamalaki nila? Kapag tanungin mo nga si Claire Castro, ano yung mga major infrastructure project ni Bongbong Marcos? Wala po siyang maipagmalaki. Tanungin mo yung mga trolls niya, mga vloggers niya, walang maipagmalaki. Kasi wala talaga nagawa. Dahil dyan, maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you mga kabayan po natin. At kung kayo po ay umabot sa video ito, huwag kalimutan mag-like. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, subscribe din kayo. Diba? At siyempre, supportahan niyo po yung ating channel sa kahit anong paraan para tuloy-tuloy po yung ating advokasya sa pagsalita ng tama at paglaban sa korupsyon. Thank you po. Maraming salamat. Buhay ang masamiso.